Welcome back again for another video, and for this video ay ituturo ko sa inyo paano mag wired screen mirroring gamit ang Red Magic 8 Pro. Kaya wired screen mirroring ang ituturo ko sa inyo kasi yung wireless screen mirroring naglalag siya, may lag siya. So may latency siya kaya hindi siya applicable sa mga FPS games like Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, and other FPS game or first-person shooting games. So, kaya wired screen mirroring ang tuturo sa inyo. Simulan na natin to! Get ready. Pwede naman kayo mag-wireless screen mirroring dito gamit ang Red Magic Studio. Punta lang kayo dito sa wireless. Scan nyo lang tong QR code na to. So, pag na-scan nyo na, automatic na magkoconnect na kayo for wireless screen mirroring. Tapos, punta kayo dito. Hanapin nyo na ito, Red Magic Cast. Ito, Red Magic Cast. Tapos, pwede nyo scan. So, dito nyo i-scan nyo. Yan. So, since sa akin ayaw gumana kasi nito So, hindi ko mapapakita sa inyo. Code scan failed, diba? Ayaw kasi mag-scan yung QR code. Kaya hindi ko mapapakita sa inyo paano mag-connect ng wireless screen mirroring. Pwede rin kayong ito. Search for device. Search nyo dito. Follow nyo na lang yan. So, hindi ko rin mapapakita kasi ayaw rin sa akin. So, mapapakita ko lang yung wired screen mirroring. Kasi pag wired, wala siyang latency. So, try natin connect itong Red Magic 8 Pro sa monitor. So, sa wired connection, at meron kayong wired na keyboard at mouse, itong pwede nyo gamitin. Ito Type-C to HDMI adapter. Type-A, HDMI, at Type-C. Itong Type-C, for power lang yan, yung Type-C na ito. Gagamitin nyo na ito kung may wired keyboard and mouse kayo. So, ito na, na-connect na natin. USB, Type A ito na wired keyboard, HDMI. Tapos dito sa keyboard natin, ito yung keyboard natin ay mechanical keyboard na ROG G68, RKG68. Dito na naman nakakabit yung wired mouse natin. Ito siya, wired mouse. Try nyo rin gumamit nito, USB hub, dito sa Type-C para makakabit kayo ng ng wired keyboard and mouse, pero yung ginamit ko to hindi siya gumana pero try nyo na rin. Yung Type-C na to for power lang yan. So pag sinaksakan nyo to ng Type-C tapos nilagay nyo sa USB doon, ayun yung USB, or ginamitan nyo ng brick, magpa-power on yung device nyo at mag-charge to. So pag nag-charge to, since na Red Magic 8 Pro to, pwede tayong magkaroon ng bypass charging. So, ang bypass charging ay hindi niya i-charge yung phone. Pero gagamitin niya yung power na yun para i-power up yung phone na to. Pero hindi niya charge ang phone. Yun ang bypass charging. Duty. So, ayan na. Connected na tayo. So, para ma-enable tong wired keyboard and mouse natin, talakay dito, swipe nyo lang to right. Open nyo itong Gravity X. Nyo to. Ito na siya. Ito na yung layout ko. So, back. Pipili kayo ng existing mouse and keyboard. Usually, dapat piliin nyo yung tamang mouse and keyboard nyo dito. Pag hindi gumana sa isa, piliin nyo yung isa. Ito yan. Left, right, jump. And kaso lang, pag gumamit kayo ng Type-C to HDMI adapter, ang magiging FPS nyo lang ay naka-default sa 60 FPS lang. Nakakap siya sa 60 FPS kasi ang
Type-C to HDMI adapter natin ay nakakap sa 60 FPS. Pwede rin tong Bluetooth connection. So, Bluetooth keyboard and Bluetooth mouse. Kukonek nyo lang yung Bluetooth keyboard and mouse nyo sa cellphone nyo. Tapos yun, pwede nyo nang gamitin siya. Since wala akong Bluetooth mouse, papakita ko sa inyo ay Bluetooth keyboard. Bluetooth yan, walang connection yan. Forward, back, left, right, jump, 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 crouch, forward, back, left, right. Pwede rin kayo mag-wide screen mirroring sa PC nyo gamit ang Red Magic Studio. Ida-download nyo lang yan. Tapos pwede kayo mag-connect through Type A USB to Type C. Ito yun. Type A to Type C. So kakabit nyo lang yan ito sa PC nyo. Tapos sa Red Magic 8 Pro. Sa any Type A USB Type C. Yan. Connected na siya. Tapos ang gagawin nyo, click nyo lang tong USB. Ayan. So, ayan na. Naka-screencast na siya. Ito yung phone. Ito yung... Tapos, ang connection ng keyboard and mouse nyo ay i-connect nyo pa rin dito sa cellphone nyo na Red Magic 8 Pro. Dapat dito naka-connect yung keyboard and mouse nyo. Regardless kung wired yan or Bluetooth. Pag full screen nyo siya, may black bar pa rin siya sa taas at baba. Ayan. May black bar siya dun sa taas at baba. Ang downside lang nito, ewan ko lang kasi naglalag sa akin to hindi naman kasi malakas yung PC ko Pero try nyo rin sa inyo, kung malakas yung PC nyo, kung high-end yung PC nyo, baka hindi siya maglalag. Sa akin kasi naglalag. Left, right, left, right. Yan. Yan, real time yan. So may lag siya, may konting lag siya. Diba? Konting lag siya. Yan. May konting lag siya. Pero maganda dito, makikita nyo, 90 FPS siya. Ayan, makikita nyo, 90 FPS siya. Pag nakakonect through Red Magic Studio. Kaso lang, kita nyo, naglalag siya. Medyo may naglalag siya konti. Pero okay naman. Pero may sa PC ko, mini PC lang kasi ito naglalag siya. Kahit 60 FPS yung counter ng Red Magic Studio, sa akin naglalag siya. At kita nyo naman, may delay ng onte. May latency. Kita nyo naman. Right, left. Right, left. Right, left. Yan, may latency, di ba? Kaya hindi ako naglalaro gamit ang Red Magic Studio kasi may latency. Sana magawa ng paraan to sa future update ng Red Magic 8 Pro. Ito uli sa inyo. Right, left. Right, left. Right. So that's how you connect your Red Magic 8 Pro to your monitor or TV. O nga pala, pwede din kayong gumamit ng Type-C to HDMI katulad nito. Mas maganda kung Vention yung brand. Kung gagamit ka lang ng Type-C to HDMI Vention na cable, pag gagamit ka ng Bluetooth connection na keyboard and mouse, doon ka lang gagamit ng Vention na Type-C to HDMI cable. Tapos kung wired keyboard naman and mouse yung gagamitin nyo, kailangan nyo gumamit ng Type-C to HDMI adapter. Wired connection kayo, like Type-C to HDMI, Type-C to HDMI adapter, kung ganun ginagamit nyo, wala talaga siyang latency. At sin kung ano yung niya, real-time response niya, yun na talaga yun. Walang latency siya. If gumagamit kayo ng FlyDigi or iPega or any keyboard and mouse converter, gagana naman siya sa Red Magic 8 Pro.
Pero, once na kinonect nyo siya sa monitor, magloloko na yung controls niya. So, yung mga controls inverted na, meaning, hindi siya gagana pag nakakonect sa monitor. Pero pag hindi siya nakakonect sa monitor, sa cellphone nyo lang ginagamit yung FlyDigi, iPega, or any keyboarded mouse converter, gumagana siya 100%. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Para sa mga ganitong klaseng content, DIY content, product reviews, at kung ano-ano pa. So, yun lang. At see you in my next video. Get ready.